Narito ang balita mula sa GMA Integrated News. Patuloy pa ring magpapaulan ang bagyong Enteng sa ilang bahagi ng bansa. Sa forecast track ng Pag-asa, posibleng maging isang severe tropical storm ang bagyong Enteng ngayong hapon at maging isang typhoon bukas bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa coastal waters ng Lawag, Ilocos Norte. Gumagalaw ang bagyo pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Taglay nito ang lakas ng hangin na 75 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 115 kilometers per hour. Nakataas ang wind signal number 2 sa Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, Apayao, Abra, northern at western portions ng Kalinga, western portion ng mainland Cagayan kasama ang Babuyan Islands. Wind signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, northern portion ng La Union, natitirang bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, Batanes, natitirang bahagi ng mainland Cagayan at Babuyan Islands, northern at western portions ng Isabela at northern portion ng Nueva Vizcaya. Pinag-iingat pa rin po ang lahat. Narito naman ang iba pang balitang binabantayan ng GMA Integrated News. 10 na iulat na namatay sa pananalasa ng bagyong Enteng ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Orange heavy rainfall warning nakataas sa Zambales hanggang alas 11 ng umaga. Bataan, Tarlac, Pampanga, Metro Manila, Bulacan at Cavite nasa yellow heavy rainfall warning naman. At sa Super Radio DZBB, pagpapalabas ng halos 400 million pesos na calamity fund para sa mga naapektuhan ng bagyong Enteng, inaayos na ayon kay House Speaker Martin Romualdez. Para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Tony Aquino ng GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.